Noong October 31, 2009 sa Washington, D.C., isang gabi ng Halloween, biglang nagbago ang buhay ng reyna ng salsa na si Nori. Kinabukasan natagpuan ang kanyang labi sa loob ng apartment, nakahiga sa kama. May mga bakas ng karahasan. Sa kabila ng pagkakaroon ng CCTV footage at DNA evidence, nahirapan pa rin ng mga otoridad na tukuyin kung sino ang may kagagawan. Ano nga ba ang nangyari sa kanyang huling mga oras? At sino ang nagtatago sa likod ng maskara na nagdala ng trahedyang iyon? Ipinanganak si Nori Amaya noong September 9, 1971 sa El Salvador. Kaunti lang ang impormasyon tungkol sa kanyang kabataan pero alam natin na may isa siyang mapagmahal at masipag na ina. Ibinigay ng kanyang ina ang lahat para sa kanilang pamilya at nagsumikap ng husto para mapabuti ang kanilang buhay. Walang gaanong alam tungkol sa kanyang ama pero ang kanyang ina ay palaging nasa tabi niya at ang kanyang kapatid na si Carlos na isinilang 2 taon matapos siya. Dahil magkalapit ang edad nila, naging sobrang malapit silang magkapatid. Madalas silang maglaro, magkwentuhan at magtulungan sa lahat ng bagay. Habang abala ang kanilang ina sa pagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan, magkasama naman lagi sina Nori at Carlos kaya lumalim ang kanilang samahan bilang magkapatid. Sa panahong iyon, nagsimulang maging mahirap ang sitwasyon sa El Salvador. Nagkaroon ng puksaan at bumagsak ang ekonomiya. Dahil dito, hirap na silang mabuhay doon. Kaya nagpasya ang pamilya ni Nori na lumipat sa Washington para magsimula ng bagong buhay. Patuloy pa rin ang pagtatrabaho ng kanilang ina at hindi basta trabaho, kundi trabaho sa isang banyagang bansa na napakahirap. Pero pareho si Nori at ang kanyang kapatid na si Carlos. Nagsipag din sila at gustong makatulong sa kanilang ina. Gusto nila magtagumpay at maitaguyod ang kanilang pamilya. Hindi nahirapan si Nori na makihalubilo, madali siyang nakikibagay sa mga tao at marami siyang naging kaibigan. Siya ay masayahin, palakaibigan at puno ng enerhiya, kaya gustong-gusto siya ng mga tao sa paligid niya. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon ulit ng baby sister sina Nori at Carlos. 17 years ang pagitan ng edad nila. Dahil dito, mas lalo pa silang nagsumikap para matulungan ng kanilang ina sa pagpapalaki ng bagong miyembro ng pamilya. Laging inilarawan si Nori bilang masayahin, masipag at determinado sa lahat ng bagay. Nang dumating ang panahon ng kolehiyo, nag-enroll siya sa Montgomery College sa Maryland, kung saan nag-aral din ang kanyang kapatid na si Carlos. Kahit sabay silang nag-aaral at nagtatrabaho, natapos pa rin nila ang kanilang kurso, isang patunay kung gaano sila kasipag. Pagkatapos magtapos, nagpasya si Carlos na pumasok sa industriya ng pagkain. Nahilig siya sa tema ng mga kainan at kalaunan ay nagtayo ng sariling Italian restaurant na tinawag niyang Copies Organic. Ito ay sa Washington, D.C. Isa siyang mahusay na negosyante at naging matagumpay sa larangang iyon. Maganda ang takbo ng negosyo ni Carlos at dahil magkasundo sila magkapatid, niyaya niya si Nori na sumama sa kanyang negosyo. Sinabi niya, halika magtrabaho ka sa restaurant, maging partner tayo. Pumayag naman si Nori at naging administrator siya ng restaurant. Maganda ang naging takbo ng lahat, mahusay sila magkasama sa trabaho at patuloy na lumago ang negosyo. Bukod sa trabaho at pamilya, may isa pang malaking bahagi ang buhay ni Nori, ang pagsasayaw. Gustong-gusto niya ang salsa at madalas siyang lumabas kasama mga kaibigan para sumayaw. Doon siya nakakakilala ng maraming tao. Kahit hindi siya naghahangad ng pansin, natural siyang nakakahatak ng atensyon dahil sa kanyang masayahing personalidad. Isa siyang babaeng puno ng enerhiya, kabaitan at saya. Isang taong hindi mo makakalimutan kapag nakilala mo. Dito nagsimula ang buhay ni Nori sa mundo ng salsa at talagang mahusay siya. Nanalo siya sa halos lahat ng dance contest na sinalihan niya. Dahil sa galing at dedikasyon niya, binansagan siyang La Salsa Queen o ang reyna ng salsa. Doon din niya nakilala ang maraming tao na naging malalapit niyang kaibigan. Parte na ng kanyang araw-araw na buhay ang pagsasayaw. Matapos ang trabaho, pupunta siya sa mga salsa bar kasama mga kaibigan at magsasayaw. Sa ganitong paraan, nabalanse niya ang trabaho at libangan at mas hinangaan siya ng mga tao dahil na rin sa kanyang masayahin at positibong personalidad. Ngunit sa edad na 20, na-diagnose siya na may bukol sa utak. Isa itong napakakomplikadong sakit
at labis na nakaapekto sa kanya. Maraming bagay ang hindi niya nagawa dahil dito at naging mahirap ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya sumuko. Pinakita niya ang kanyang palaban na espiritu. Sumailalim siya sa operasyon para tanggalin ang bukol at sa kabutiang palad nakabawi siya. Ang sakit na iyon ay naging isang hamon lamang, hindi hadlang sa kanyang buhay. Ang kanyang kabataan at malayang espiritu ang tumulong sa kanya upang mabilis na makabangon. Pagkatapos gumaling, nagpasya si Nori na magsimulang mamuhay ng lubusan, mag-enjoy, maging masaya at makasama ang mga taong mahal niya. Ngunit may isang aspeto sa buhay niya na medyo komplikado, ang pag-ibig. Dahil abala siya sa trabaho at pagsasayaw, hindi niya nabigyan ng sapat na oras ang seryosong relasyon. Nakakakilala siya ng maraming lalaki at nagkakadate pero hindi siya gaano committed sa pangmatagalang relasyon. Nang maramdaman niya na pagod na siya sa sobrang trabaho, sinabi niya sa sarili, "Gusto kong balansehin ang buhay ko. Gusto kong simulan ang bago, isang bagong yugto." Ito ang nagbukas ng pagkakataon para tuklasin ang kanyang romantic side. Nung panahong iyon nakilala niya ang isang lalaki sa isang bar na tinatawag na Rumba Cafe. Ang lalaking ito ay may-ari ng bar at dumadaan sa proseso ng diborsyo. Nagsimula silang mag-date at nagkasundo ng husto. Ngunit sinabi ng kanyang kapatid na si Carlos na hindi niya gaanong nagustuhan ng lalaki. Pakiramdam niya ay komplikado ang sitwasyon at may ilang ugali ang lalaki na hindi niya gusto. Maaring natural lang na mag-alala ang kapatid sa bagong yugto ng buhay ni Nori, lalo na kung may kinalaman ito sa personal na relasyon niya. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy ni Nori ang relasyon sa lalaki at sinubukan niyang panatilihin ito. Mukha siyang masaya sa panlabas, ngunit may mga chismis na paminsan-minsan ay tumatawag ang dating asawa ng lalaki para magparating ng mensahe kay Nori. Ngunit ito ay chismis lamang at hindi napatunayan. Sa panahong iyon, sinasabi rin na si Nori ay medyo malungkot at pagod na rin sa trabaho. Posible ring may tensyon sa kanyang relasyon at dito nagsisimula ang yugto ng kwento na puno ng misteryo. Pagkatapos ng lahat ng iyon kung saan muli siyang dumaan sa maliit na problema sa kalusugan, nagpasya si Nori na ipagdiwang pa rin ang Halloween. Mahal niya ang selebrasyon na ito, lagi niyang kasama ang kapatid na si Carlos sa mga costume parties at sayawan. Noong gabing iyon, inimbitahan siya sa ibang party at pumayag siyang pumunta. Habang sinabi niya magkita na lang sila ni Carlos o mag-usap pagkatapos. Sinasabing uminom sila ng kaunti ng alak, nagkaroon ng usapan at pagkatapos ay umalis si Nori patungo sa kanyang mga salsa bar habang si Carlos naman ay sa sariling party niya. Kinabukasan, hindi dumating si Nori sa restaurant ng kanyang kapatid. Sa umpisa, inisip ni Carlos na baka normal lang, siguro malungkot o sobrang nainom na alak. Ngunit hindi pa rin siya lumitaw kinabukasan. Doon na siya nag-alala. Nagpunta si Carlos at ang kanilang bunsong kapatid na si Liz sa apartment ni Nori. Kumatok sila sa pinto, ngunit walang sumagot. Iniisip nilang baka wala lang siya, kaya umalis muna at babalik sa gabi. Nang sila'y bumalik, wala pa ring sumasagot, kaya nagpasya silang pumasok sa loob ng apartment. Naghanap sila sa lahat ng bahagi ng apartment, walang bakas ni Nori. Ngunit ang dumating sila sa kwarto, nakita nila siya nakabalot sa maraming kumot, malamig at tila ilang oras na siyang ganoon. Sila ay lubos na nagulat at agad nilang tinawagan ng pulisya. Para sa kanila, napakasakit at napakagulo ng damdamin at hindi nila maintindihan kung paano nangyari iyon at ano ang naging dahilan. Matapos patagpuan si Nori, nagsimula ang investigasyon ng pulisya upang alamin kung ano ang nangyari sa reyna ng salsa. Sa autopsy natuklasan ang mga sumusunod. Ang sanhi ng pagsawi ay atake sa leeg. May marka sa leeg na tila mula sa tali o cable. Manipis ang bagay ngunit hindi natagpuan sa crime scene. May violet na marka at galos sa palikid ng bibig at sa braso niya. May kakaibang detalye rin. Ang lahat ng kuko niya ay pinutol na parang sinadyang alisin. Ito ay indikasyon na maaring sinubukang burahin ng DNA na lubhang nakakabahala. Ang mga ebidensyang ito ay nagbigay ng idea na mahusay ang gumawa nito. May kaalaman sa pag-iwas sa pagkakakilanlan at sinadyang pinahirapan ng biktima bago siya masawi. Sinubukan ng pulisya na balikan ang mga huling oras ni Nori bago siya natagpuan. Narito ang mga detalye. Una, pagkatapos ng hapunan at kaunting alak kasama ang kapatid, lumabas siya patungo sa mga salsa bar. Pangalawa, sa Russian room. Ito'y bandang 1 a.m. Dito siya unang pumunta, sumayaw sandali at nakilala ang ilang tao.
Pangatlo, ang Rumba Cafe. Pumunta siya sa bar na pag-aari na kanyang sinasabing kasintahan. May isang taong nakaupo kasama niya pero natuklasan ng pulisya na walang kinalaman ito sa krimen. Pang-apat, pag-alis na umiiyak. Ito'y bandang 1:30 AM. Nakita siya ng isang kaibigan na umiiyak habang umaalis. Hindi malinaw kung bakit pero maaring may kinalaman ito sa relasyon niya sa kasintahan. Panglima, noong 1:45 AM, pumunta siya sa isang bar na tinatawag na Bravo Bravo at nagtagal lamang ng 10 to 15 minutes bago umuwi. Nakita siya na pumasok sa apartment complex kung saan siya nakatira. Isa itong secure na compound na may 2 level ng security. Una, papasok ka sa gate at magre-register. Pangalawa, may isa pang security check. Dito, kinuha niya ang kanyang mail mula sa mailbox at nagtungo sa kanyang apartment. Ito ang huling naitala na kilos ni Nori bago ang kanyang huling sandali. Naalala ng kanyang kapatid na si Carlos na tinawagan niya si Nori noong gabing iyon. Tinanong niya na kung isasalin sa Tagalog ay, "Nasaan ka?" Sagot naman ni Noria, "Nasa party ako ng kaibigan pero nakakainip. Aalis na ako kaagad." Sinabi niya sa kapatid, "Huwag ka na pumunta rito, mas mabuti pang magpahinga na lang ako." Dito, labis na nagsisisi si Carlos na hindi sila nagkita. Ngunit alam niyang may mali, baka malungkot siya o may problema sa relasyon. Noong gabing iyon, tinawagan din ng taxi driver ang ina ni Nori. Naiwan niya ang cellphone sa taxi kaya ipinalam ito ng driver. Hindi gaanong binigyan ng pansin ng pamilya dahil minsan nga raw makakalimutin talaga si Nori. Kinuha lang ng kapatid ang cellphone at inilagay sa tabi. Nakolekta ng pulisya ang ilang DNA sample sa pinangyarihan ng insidente. Ngunit hindi nila inilabas kung kanino nagmula. Isa sa mga pinakamalaking problema ay ang gabi ng Halloween. Lahat ng tao sa mga CCTV ay may suot ng maskara at costume. Kaya napakahirap tukuyin kung sino ang gumawa ng krimen. Dahil sa hadlang ng maskara, kahit may kamera, hindi nakilala ang salarin. Ang DNA sample ay maaari maging susi sa kaso, ngunit kailangan ng matinding pagsusuri at paghahambing para malaman kung kanino ito nagmula. Pinag-aralan ng pulisya ang DNA samples laban sa kasintahan ni Nori, ang may-ari ng Rumba Cafe, ang asawa ng lalaking ito, mga kaibigan at iba pang taong kasama niya sa bar. Ngunit walang tumugma sa sample. May nakitang kakaibang detalye gaya ng isang kaibigan na naglakbay sa Argentina matapos ang krimen pero ito ay dahil nasawi ang kanyang ama kaya hindi napatunayan na may kinalaman siya sa kaso. 2 araw matapos matagpuan si Nori, may fumigator or pest controller na pumasok sa apartment para gawin ang kanyang trabaho. Hindi niya namalaya na may labi sa loob. Ito ay nagdulot ng maraming tanong. Paano basta na lang siya pumasok sa apartment? Bakit hindi niya nakita ang kwarto ni Nori? Maraming nagtatanggol sa fumigator. Sa USA kasi karaniwan daw na pumapasok ang mga ito sa apartment kung walang tao at may pahintulot. Hindi sila masyadong nagtatanong, ginagawa lang ang trabaho. Ngunit dahil si Nori ay sociable at palakaibigan, maaring komportable siya sa fumigator o malapit sa kanya. Ang pangyayaring ito ay isa sa mga pinakamahiwaga sa buong kaso. Sinuri ng pulisya ang apartment ni Nori para malaman kung may kinalaman ito sa pagnanakaw. Ngunit wala silang nakita. Lahat ay buo at maayos. Walang sira sa pinto, bintana o mga gamit. Sa surveillance video, walang nakita ibang tao na pumasok kasama niya o may humahabol man sa kanya. Ang pagkawala ng kanya mga kuko ay nagpapahiwatig na ang gumawa ng krimen ay may alam sa ganitong gawain. Malamang dahil hindi sira ang pinto o bintana, isang taong kilala niya ang gumawa nito. May indikasyon rin na sinubukan ni Nori na ipagtanggol ang sarili. Ngunit dahil sa mga marka at galos sa braso, lumalabas na pinigilan siya ng salarin hanggang sa tuluyan na siyang bumitaw. Sa ngayon, walang fingerprints, walang malinaw na teorya at walang tunay na salarin. Ang pulisya ay patuloy na nag-aalok ng gantimpala para sa sino mang may alam tungkol sa kaso. Maraming haka-haka tungkol sa pagkasawi ni Nori. May ilan na nagsasabi na maaaring security guard ng building ang salarin pero walang opisyal na ulat o interview tungkol dito. May iba na naniniwala na ang salarin ay nakatira sa building kaya alam niya ang lugar at pumasok na walang bakas. Maaring dahil sa pagiging sociable at palakaibigan ni Nori, pinapasok niya ang taong iyon sa apartment o iniwan niya lang na bukas ang pinto. May mga kwento rin sa forum tungkol sa isang lalaki sa building na kumikilos na kakaiba, sumisilip sa mga siwang at tinitingnan ang iba
ngunit hindi malinaw kung sinundan ito ng pulisya. Maraming teorya tungkol sa posibleng salarin. Ang taxi driver ay malabo dahil naiwan ni Nori ang cellphone sa kanya at hindi siya konektado sa kaso. Dating kasintahan na nagselos. Posible pero wala pang ebidensya. Asawa ng bagong boyfriend na umuupa ng ibang tao para saktan siya. Isa rin ito sa haka-haka. Random na tao na baliw na nagpasya lang na umatake noong Halloween. Ito'y posible rin. Ang katotohanan ay wala pa ring malinaw na sagot. Ang tanging alam natin, isang tao ang pumasok sa kanyang apartment at sinadyang tapusin ang buhay ng reyna ng salsa. Naniniwala ang ibang tao at ganun din ang pulisya na pinagplanuhan ng pagpaslang kay Nori. Ang mga detalye ng krimen ay hindi basta aksidente. Una, tinanggal nga ang kanyang mga kuko para walang maiwang DNA. Pangalawa, walang bakas ng sapilitang pagpasok. Pangatlo, wala ring anumang armas na nakita. Pang-apat, nangyari ito sa mismong gabi ng Halloween kung kailan halos lahat ay nakamaskara at mahirap pakilala. Lahat ng ito ay nagpapakita na may taong nagplano o naghanda para sa gabing iyon. May mga sabi-sabi na baka may bagay na itinago si Nori o may ninakaw sa kanya. Ngunit walang matibay na ebidensya para sabihing ito ay pagnanakaw. Sa iba, ito ay malabo. Maari ang gumawa nito ay isang taong matagal nang nagmamasid kay Nori. Maaring stalker o kakilala na nakatira rin sa parehong building. Maaring matagal na niyang sinusubaybayan si Nori at pinili ang Halloween bilang tamang oras para isakatuparan ang plano. Ang katotohanan ng walang nakitang pumasok sa building at walang record ng bisita ay nagpapahiwatig na ang salarin ay nasa loob na ng lugar. Maaring residente o empleyado ng building. Hanggang ngayon walang kasagutan. Ngunit ang malinaw, si Nori ay isang mabait, masayahin at minamahal ng lahat. Kaya mahirap isipin kung gaano nagawa ito sa isang taong ganoon kabuti. Sa social media, marami pa rin ang nag-aalala at nag-aalay ng mensahe para kay Nori tuwing kaarawan niya. Tinatawag siya ng mga kaibigan bilang ilaw ng grupo. Laging masigla at laging nakangiti. Kaya nakakalungkot isipin na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng taong nasa likod ng kanyang pagkasawi. Gayunpaman umaasa tayo na darating ang hustisya. Lalo na dahil may hawak na DNA sample ang mga otoridad, isang ebidensyang maaring magbunyag ng katotohanan sa hinaharap. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!